Donut po to ang ating recipe ngayon. Hello mga palalabs! Isang upgraded version ng ating napakasarap na puto na ngayon ay mas pinasarap pa na sure na ma-enjoy ng inyong mga kids ang ating gagawin ngayon. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy labs sa pagluluto nito. Para po sa ating puto mixture, magsala po tayo ng 4 cups or 1/2 kilo ng ating all-purpose flour. Pwede rin po kayong gumamit dito ng cake flour. Maglagay rin po tayo ng 1/8 teaspoon ng salt. Tutulong po ito para mabalanse yung lasa ng ating puto. At ng isang pack ng tig 50 grams ng baking powder. Any brands naman po ay pwede nyong gamitin, basta ito po ay good condition. Gagamit rin po tayo rito ng 3 swak pack or 99 grams ng powdered milk. Again, any brands ay pwede nyo pong gamitin. Ihalo na po natin ngayon yung ating 1 and 1/2 cups or 273 grams ng sugar. Pwede rin po kayong gumamit dito ng wash sugar or nung segunda. Para po sa ating liquid ingredients, maglalagay po tayo rito ng 3 cups or 750 ml ng water. At ng 8 tablespoon or 113 grams ng melted butter or margarine. Gagamit rin po tayo rito ng 2 pirasong large to XL size na itlog. Kung small to medium size naman po yung inyong gagamitin, gawin nyo pong 3 piraso. Then, i-mix nyo po ng dahan-dahan lahat ng ating mga ingredients nang sa ganon mag-totally combine na ito pero hindi naman po tayo makapag-create ng maraming bubbles. If ever po na mapansin ninyo na ang inyong mixture ay marami pa pong buo-buo, pwede naman po itong salain uli after nyo pong ma-mix lahat ng ating mga ingredients. Then dito po ay gagamit ako ng silicone donut molder. Nabili ko po ang isa nito ng 96 pesos sa online store. Lalagyan po natin ito ng hanggang 3/4 po ng pinaka-part or yung pinakabilog ng ating donut. Sa puntong ito ay nagpapakulo na po tayo ng tubig sa ating steamer. Dapat po ito ay kulong-kulo na bago po natin isasalang itong ating mga donut. I-steam po natin ito ng 8 minutes over medium-high heat or yung lakas po ng apoy bago po yung pinakamalakas na setting ng inyong kalan. Huwag pa rin po natin kalimutan na balutin ng tela yung pinakatakip ng ating steamer nang sa ganon maiwasan po nating matuluan ng tubig ang ating mga puto habang ito po ay ini-steam. After 8 minutes, mag-toothpick test po tayo. Once na hindi na po basa yung toothpick, crumbs na lang po yung inyong nakikita, meaning luto na po yung ating puto. Pero kapag ito po ay basa pa, magdagdag pa po kayo ng 1 minute sa inyong cooking time. Palamigin po muna natin ito saglit bago po natin ito i-unmold. Nakalimutan ko pong banggitin kanina, hindi po natin i-grease yung ating mga molder. Yan po ay dahil naglagay naman na po tayo ng ating melted butter or margarine sa ating mixture. At tingnan nyo po ngayon kung gaano kakinis itong ating puto. Kung mapapansin po ninyo ay medyo may kaunting dome itong ating donut puto. Ito pong parteng ilalim ay mas flat, ito po yung ating i-coat mamaya. If ever po gusto nyong bawasan yung pinaka-dome nito, ang gagawin nyo lang po, bawasan nyo po yung ilalagay nyong mixture sa ating mga molder. Kanina po, 3/4 part nito yung ating nilagyan ng ating mixture. Ang gawin nyo po, kalahating part lang po nito ang inyong lalagyan. Sa lahat po na nakasubok na nitong ating recipe ng ating puto ala Goldilocks, alam nyo na kung gaano po ito kalambot at kasarap. Ngayon pa lang po ay pwede na nating iserve itong ating mga donut puto. Pero syempre, mas pababonggahin pa natin ito. Nagmelt lang po ako ng tig 150 grams ng ating dark chocolate at ng ating white chocolate. Sa magtatanong kung anong brands po ng chocolate yung aking gamit dito, ito po ay Beryl's. Then gagamit din po tayo rito ng iba't ibang sprinkles, ganoon na rin po ng crushed peanuts. Pwede po nating ilabas yung ating pagiging artistic para po sa pagdidisenyo ng ating mga donut. Pero para po sa karagdagan na ideya, pwede nyo pong tingnan yung aking mga gagawin.
Pwede nyo pong haluan ng food coloring yung inyong white melted chocolate nang sa ganon makapag-create kayo ng iba't ibang kulay ng tsokolate. And charan! Heto na po mga palalabs, ang ating mga donuts na kung mata lang ang ating gagamitin, sinong makakapagsabi na ito po ay gawa sa puto? Napaka-perfecto ng shapes at dinagdagan pa po ng ating magagandang disenyo na again, ilabas nyo lang po yung inyong pagiging artistic, mas bobongga pa ito. Yung mismong puto pa lang po natin ay napakasarap na. What more pa pag na-coat pa po natin ito ng iba't ibang chocolate. Yung mga batang kumain nito ay talaga naman pong nag-enjoy. Ganun na rin po yung mga adults. Napakasimple at napakamurang recipe para po sa ating mga espesyal na okasyon na darating. Para po sa inyong requested recipe, don't hesitate to comment down below. Ito po ay ating ilaline up para po sa ating mga detailed video tutorial. Sana po ay muli akong nakapagbahagi sa inyo ngayon kahit kaunting kaalaman. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, please consider to like and share. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, kindly click the subscribe button. Click nyo na rin po yung notification bell and click all para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang lahat ng ating ginastos, kung ilan po ang ating nagawa, magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po ang ating posibleng kitain kapag ito po ay isasama natin sa ating food business.